Magandang araw, sambayanang Pilipino, mabuhay po kayo. Magandang araw mga kababayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta, pagtangkilik at pagpromote ng Ka Eric Celis YouTube channel ng mga videos na ating inihahayag. Maraming salamat sa inyong pag-provide ng platform and venue na makapagsalita po si Ka Eric at mapapakinggan ng ating mga kababayan through your video sharing and promotions. Close to 95,000 subscribers na po tayo. Saludo sa pagtulong ninyo. And huwag kalimutan, mag-subscribe din po kayo at magsubaybay. Sundan nyo kami ni Ma'am Lorraine Badoy sa aming Bigwas ng Agila program. Makikita po yan sa Facebook page na Bigwas ng Agila at YouTube channel na Bigwas ng Agila. Mag-follow at mag-subscribe na rin po. Mga kababayan, kailangang mailinaw po natin siguro once and for all ang tamang pananaw dito sa hindi matapos-tapos na mga usapin at mga panggagamit sa ICC at sa mga di umano warrant of arrest na ini-issue nila laban sa mga political leaders and personalities dito sa Pilipinas na tinatarget ng gobyerno ni Marcos Jr. upang sila ay harabasin, damputin at ipatapon doon sa Netherlands, sa ICC Detention Facility. Kagaya po ng nangyari kay President Rodrigo Duterte. At ngayon, iniuulit na naman ang ganitong kalapastanganan gamit ang maskara ng ICC at di umano ang kanyang ini-issue na warrant of arrest sa isang aktibo at duly elected Senator of the Republic of the Philippines na si Senator Bato de la Rosa. At idinamay pa ang pag-atake at paglusob at mangbabastos at paglapastangan sa institusyon ng Senado. Na nakita natin lately kung paano po gumalaw ang kagaspangan at kawalang-galang nila Trillanes at nila Matibag gamit po ang payong ng NBI. Kunwari. Ayun. Una sa lahat po, ang ICC ay isang international body na binuo para litisin, papanagutin at maparusahan ang mga gumagawa ng mga war crimes sa mga bansa na may umiiral na civil war o sa mga bansa na nagkakaroon ng digmaan. Ayun. Ganon din po ang mga crimes against humanity, malawakang pagpatay, mga panggagahasa, at mga paninira o pagwasak sa ari-arian ng sibilyan. Yan naman po ang mga tinatawag na mga crimes against humanity. At ang ICC, ang kanyang history po, naging lobby operation po yan. No? Ibig sabihin, ginapang yan na mga komunistang mga grupo sa Europe at sa ibang bahagi ng bansa o ng mundo, kasama po ang Communist Party of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang international department na nakabase sa Netherlands at ang kanilang tinatawag na ILPS, International League of People's Struggle, na mga grupo at organisasyon na binubuo ng CPP sa kanilang alliance ng Communist Movement at Socialist Movement. So sila pong nagtulak niyan, no, na magkaroon ng ganyan. I think that was mga year 1990s. No? Ang pagbubuo ng Rome Statute na yan, ginlabi. Nilabi-labi nila yan sa mga European governments hanggang sa mabuo po ito at naging sanction ng UN. At ang ICC po, sa kanyang pagbubuo nito, mayroon siyang tinatawag na Rome Statute. Yun pong treaty natin na sumama tayo dati. Pero sa buong mundo, mahigit 68 or close to, I think, 70 na mga bansa ang hindi po kumikilala sa ICC at hindi nagpailalim sa Rome Statute na treaty o pakikipagkaisa sa tinatawag na Rome Statute. Pag sinabing statute, parang ito ay batas at kasunduan na kinikilala mo. Ano? Batas at kasunduan. So, ang mga bansang Amerika, Estados Unidos, ang Israel, ang Russia, ang North Korea, ang Saudi Arabia, at iba pa malalaking mga bansa ay hindi po kumikilala sa ICC at hindi nagpapailalim sa Rome Statute. Bakit? Sapagkat ayaw nilang pakialaman sila, manduan sila, at diktahan ang kanilang mga internal na mga policies and programs of their government. Yun po ang rason dyan. Kasi
Kapag nagkaroon po ng international intervention sa pangloob na usapin ng isang bansa, nakasalang po ang kanyang soberenya, ang kanyang sistema ng panggobyerno niya at ang kanyang sistema ng pag-iral bilang malaya na estado at teritoryo, pati na po bilang isang gobyerno. Yan po ang dahilan kung bakit maraming mga bansa na ayaw nilang magpailalim sa Rome Statute o kumilala ng ICC sapagkat mayroon silang sariling mga sistema ng gobyerno, sariling sistema ng batas at pamamaraan ng kanilang pag-iral bilang isang bansa, bilang isang estado. Ayun. So klaro tayo hindi ito universal ang ICC. So if there are around 250 countries, almost one-third ng mga bansa, lalo ng mga malalaking bansa, they do not recognize, including China. China, Russia, and United States of America, they do not recognize the ICC, nor they are under sa Rome Statute. Hindi sila nag-recognize nito at pumirma. Ang Pilipinas, nung panahon na pinagdidibatihan ito, nung 2012, I think ito, or 2011, during the time of Noynoy Aquino, na siya pang presidente, si Senate President, I think Senate President siya noon, if I'm not mistaken of the time, si Senator Juan Ponce Enrile ay nagbabala po. Sabi niya, hindi tayo basta-basta pumapasok sa isang internasyonal na mga kasunduan o mga magpapatali sa ating bansa at sa ating gobyerno na pagsisisihan natin later on. Sapagkat alam po ni Manong Johnny Enrile, ni Senate President Juan Ponce Enrile noon, na ang ICC ay pwedeng gamitin ng mga makakaliwang grupo o ng mga grupo na nais pabagsakin ng gobyerno o lumalaban sa gobyerno at Republika ng Pilipinas. And we're talking about the CPP, NPA, NDF, or even the MILF, the MNLF. Kaya sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile noon, ang opinion niya, hindi dapat maratify ang treaty na yan, recognizing and binding the Philippine government and our own country to the ICC and to the Rome Statute. Sapagkat pwedeng gamitin niya na balikan ng mga grupong ito, lalo na ang CPP, NPA, NDF, na marunong po sa international network operations, ang mga leader ng ating gobyerno, including ang mga officials ng ating military, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Sakaling gagamitin nila ang mechanism ng ICC na pwedeng mangialam, pwedeng mag-investigate at pwedeng magsampa ng mga kaso sa mga leader ng gobyerno o mga opisyal ng gobyerno at opisyal ng AFP at PNP na target na balikan, iharas o gantihan ng mga kalaban ng gobyerno na naging malakas ang paglaban ng mga naturang leader, ng mga naturang generals, ng mga naturang AFP and PNP officials at pati na po ng mga leader ng gobyerno na tumutuligsa at lumalaban sa mga grupo na nais pabagsakin ng gobyerno. Exactly! Yan po ang nangyari nang hindi po mapabagsak ng CPP, NPA, NDF si Pangulong Duterte at ng mga kalaban sa oportunistang mga politika na ito ni Trillanes at nila De Lima, nakipagsabwatan po sila. Kasama itong mga hilaw na komunista nila Hontiveros at inilunsad nila ang kampanya laban kay Pangulong Duterte doon sa ICC. And these actions, these sinister actions, itong kabulastugan ng mga hakbang nila nito ay binulgar ito ng dating abogado na pinagkakatiwalaan ni Trillanes. Sayang at pumanaw na po siya ng maaga. Si Attorney Jude Sabio. But his interviews, na nanatili po yan sa YouTube, makikita pa rin natin. At sinasabi nga ni Attorney Jude Sabio na ginantihan at binalikan lang nila Trillanes si Pangulong Duterte, kaya po nagkaroon ng mga scripted at manipulated na mga pagsasampa ng kaso na pinagsisisihan ni Attorney Jude Sabio at sabi niya, binabawi ko na. Dahil siya po ang lawyer noon na ginamit ni Trillanes para magsampa ng kaso na ngayon po ay ginagamit ng ICC at nila Marcos laban kay Pangulong Duterte. Oh, wow! So, 20 years ahead, nakikita na ni Senate President Manong Johnny Enrile na gagamitin ng CPP, NPA, NDF ang naturang mekanismo ng ICC. Kasi nga mula sa pagbubuo niyan, sila yung naglabi niyan .
para po ang mga gobyerno sa Pilipinas ay mapapahina nila. Tatakutin nila at pipilit-pitin nila na huwag maging malakas kontra sa communist terrorist movement sa Pilipinas at laban sa kanilang mga organisasyon at mga grupo na binubuo, ang mga nakaupong opisyal ng gobyerno ay dapat tameme lang. Kagaya ng ginagawa ni Marcos at Romualdez, ginagamit pa sila at pinupunduhan at pinoprotektahan. Now you understand where we are coming here from the historical account. Ang ICC po ay talagang sinadya na targetin ito ng CPP, NPA, NDF as their international tool para po buligligin, atakihin at perwisyuhin ang mga malalasang loob ng mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na lumalaban sa kanila. At here we are now. Iyon nga ang ginagawa ngayon ng CPP, NPA, NDF, kasabwat ang mga bulok at oportunistang politiko sa grupo nila Trillanes at nila De Lima, na kaalyado nila ngayon at kaibigan, at pati po yung mga nag-aastang hilaw na mga komunista sa grupo nila Hontiveros. So, alam natin na ang ICC ay hindi po patas. Hindi po ito makatarungan. Tinatarget lang nila nito ang mga mahihina na mga leader o mga bansa at gobyerno na kaya nilang ibuli. Kagaya karamihan ng mga kaso dyan ay mga nangyari doon sa mga bansa sa kontinente ng Afrika, kung saan po dinudurog ng ICC ang mga gobyerno doon na sa tingin nila ay mayroong abuso sa kanilang bansa. Pinapakialaman nila. Ang pangalawa, dito sa bahagi ng Eastern Europe na mayroong mga influensya po ng mga anti-communist governments dati na lumalaban sa mga komunista at sa mga separatist movement. Kaya po nabuo yung ICC na yan. Ngayon, ito po ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan. The ICC and the Rome Statute na siyang bumubuo at sandigan ng ICC, hindi po pwedeng mangibabaw ito sa konstitusyon ng Pilipinas. That's number one. The Constitution of the Philippines is the highest law of the land. At yan dapat ay pinoprotektahan, kinikilala at isinusulong ng buong gobyerno, lalo na ng presidente, na siyang hindi niya ginagawa. Nilalabag niya ito. Kaya yan ang issue. Number two, kahit 1,000 pa o 1,000,000 na warrant of arrest ang issue ng ICC, hindi po nawawala ang katotohanan na wala itong karapatan na mangialam sa pangloob na usapin ng Pilipinas. Lalo pa umaandar ang ating judicial system, buhay na buhay ang ating mga korte, mula sa lahat ng antas, mula sa baba, pataas, hanggang sa Korte Suprema. Mas magagaling at matatalino pa ang ating mga hukom at maestrado, siguro sa maraming mga hukom dyan sa ICC. Di po ba? So hanggat umiiral ang korte at umiiral ang ating legal and judicial system at umaandar po at kinikilala ang konstitusyon bilang sandigan at salalayan ng kapangyarihan at pag-iral at pag-operate ng isang gobyerno, kailangan po nating panindigan ang ating soberenya, ang ating kalayaan laban sa mapanghimasok na mga ginagawa ng ICC. Pero ito mga panghimasok ng ICC ay hindi po ito kusang loob na ginagawa nila. Ito po ay instigated. Ito po ay induced and conspired. Ibig sabihin po ng induced and conspired, sinadya po ito at nakipagsabwatan ang bulok na gobyerno ni Marcos Jr. upang gamitin ng ICC sa pangingialam, exactly. The word is pangingialam sa pangloob na usapin ng Pilipinas. At upang hindi tungkol ito sa katarungan o hustisya ng mga biktima na sinasabi na biktima sa war on drugs na ginawa at inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang administrasyon. It's not about them. It's about how to weaponize the ICC by way of conspiracy upang ang politika sa Pilipinas ay lulumpuin ni Marcos at nila Romualdez gamit ang pera na pinagnanakaw sa gobyerno upang mapatanggal sa political equation ang mga Duterte. Di ba, bulok yan? Hindi mo kayang talunin sa eleksyon, hindi mo kayang talunin sa puso at suporta ng kanyang mamamayan, gagamitan mo ng banyaga at dayuhan na puwersa na mangingialam at magsalaula
at sasagasa sa ating konstitusyon at sa ating dangal at soberenya bilang isang malayang bansa, lamang masunod ang kapritsyo ni Marcos at Romualdez na mawawala sa landas ng politika at sa balance and equation of threat to their power ang mga Duterte. And that includes, of course, yung mga kaalyado at naging bahagi ng administrasyon ni Pangulong Duterte, just like what it is happening right now exactly against Senator Bato de la Rosa. Wow! So malinaw that even if there will be 1,000 or 1 million warrant of arrests to be issued by the ICC against anybody from the Philippines, hindi po obligado ang Pilipinas na sundin ito. Hindi rin po obligado ang Pilipinas na magpasakop dito. Sapagkat una sa lahat, wala na po tayong treaty obligation sa ICC simula March 2019. Wala na rin pong jurisdictional authority to intervene or coordinate or make a position over and above the issue of a custody or processes of cases involving any Philippine citizen or Filipino na mamamayan. Ang ICC hindi pwedeng magdikta dito. Kailangang masunod po ang ating internal processes na siya namang nilalabag at hindi kinikilala ni Marcos ng kanyang mga alipores kagaya nitong bupols na si Trillanes at si Matibag. They do not recognize the supremacy of the Philippine court and the supremacy of the Constitution laban sa dayuhang panghimasok na ito. This is no longer an issue about Senator Bato de la Rosa. This is already an issue of our sovereignty. Lamang masunod ang kapretsyo sa maruming laro ng politika ni Marcos at Romualdez. Nakikipagsabwatan ito sa isang bogus entity in as far as ICC and Philippine relations are concerned. Hindi po tayo obligado na sumunod sa ICC. Wala po tayong responsibilidad o tungkulin na automatic kilalanin natin ang mga sinasabi ng ICC. Yan po ay nangyayari at nagaganap sa mahigit 60 bansa na malalakas at malalaki na hindi kumikilala at hindi nagpapasakop sa ICC at sa Rome Statute. Because it is only voluntary. It will be up to the authorities of the sovereign nation or a sovereign country kung papayagan niyang pakikialaman siya o hindi. At kung papayagan niyang tapakan ang kanyang saligang batas at ang kalayaan at karapatan ng kanyang mamamayan at ng mga institusyon ng kanyang lipunan at ng kanyang estado. It is up to the government ng isang bansa. Yun nga ginagawa ni Marcos ngayon. Tinatapakan at binabalahura niya ang ating estado, ang ating republika, at ang ating sariling saligang batas. Wala siyang pakialam, masunod lamang ang luho at layaw niya na abusuhin ang kapangyarihan, makipagsabwatan sa mga elemento na masama ang layunin sa lipunan at bayan, kagaya ng grupo nila Trillanes na to, grupo ng CPP, NPA, NDF at mga bulok at kawatan na politiko para lamang ma-eliminate ang threat sa kanyang poder at kapangyarihan, which is none other than the Duterte threat. Especially ang hindi maampat-ampat na pagbuelo pasulong ng another Duterte presidency na nagbabadya na aakyat sa kapangyarihan ang isang Sara Duterte na naman. Ayun! Everything is all about political manipulation. Everything is about power play ni Marcos. It's not about justice. It's not about our international relations. Justice daw sa mga biktima ng war against drugs ni Pangulong Duterte. Di magsampa kayo ng kaso on Republic Act 9851, yung crimes against humanity, sa korte sa Pilipinas. Yan ang binabanggit ni Pangulong Duterte. Kung sa tingin ng mga nabiktima at nasagasaan ng war against drugs as being part or bahagi ng programa at patakaran ng gobyernong Duterte noon, mayroon po silang karapatan itong mga biktima at mga supporters nila, pati ang mga komunista na ito, na dito kayo magsampa ng kaso sa korte sa Pilipinas. And dito magharap-harapan ng ebidensya, ng testimonya, ng paglilitis, hanggang sa abutin ang tamang katarungan sa proseso ng batas at kapangyarihan ng hudikatura at legal and judicial system ng Pilipinas.
Yun po ang simpleng argumento. Kaya naman po, tama na hindi natin kilalanin bilang mga mamamayan ng ICC at ang kaniyang mga warrant of arrest, including ang ginawa nila na kahayupan kay Pangulong Duterte. And huwag natin kalimutan, ang ICC ay hindi lamang po napopolitika at nagagamit yan sa maraming pagkakataon. Not just in the case of the Philippine political situation, kundi nababayaran at nasusuhulan din sila. And that is being asserted, yung pananaw na yan na nababayaran at nasusuhulan, ang ICC is being asserted also by US President Donald Trump. Kaya niya napa-freeze order na ang mga assets at mga bank accounts and bank transactions at napabar niya to enter into US territory ang sinumang ICC judges at mga ICC prosecutors and their investigators. Diba? So malinaw na totoo at mayroong bigat ng katotohanan ang pagbubunyag ng 18 former soldiers na ito na dating mga nasa security detail kay Ginoong Saldico na naghatid sila at nag-convert ng pera na 100 million pesos na na-convert into $2 million sa mga ICC panel of investigators and ICC prosecutors representatives. At ang facilitator di umano, ayon sa revelation na ito ng 18 former soldiers na naging whistleblowers, ay si Sunny the Big Joke Trillanes. At yan ay kinumpirma din po ang pagmi-meeting na yan, ang mga diskarte na yan ni Trillanes, ni ngayon Ombudsman, dati siya DOJ Secretary, Boying Rimulya. So nasusuhulan. Yes, nasusuhulan, nababayaran po ang ICC. Ang matinding suhol at bayad nanggagaling pa sa pinagnanakaw at dinurubo, kinurakot na pera mula sa mamamayan ng gobyernong kasalukuyan ni Marcos Jr. So malinaw, ang ICC ay walang karapatan na manghimasok sa Pilipinas. Hindi tayo obligado automatic na kilalanin ang anumang mga dokumento, warrant of arrest o sinasabi nila, at walang karapatan ang sinuman, lalo na banyaga at dayuhan, na tapakan ng ating saligang batas, ang kalayaan ng ating mga institusyon sa demokrasya, that includes the Senate and the Supreme Court, at walang kalayaan din po o karapatan ang sinumang Pilipino na nagtatago sa kanilang opisyal na koneksyon sa gobyerno para maging traidor at taksil sa ating bayan. The way we are seeing right now how Trillanes and his cohorts from the NBI, lalo na si Matibag, ay nag-a-acto na parang special agent sila ng ICC, na nagiging sanhi na sila tingnan parang mga makabagong panahong makapili ayon sa mga mamamayan, sa perception sa kanila. Pag sinabi kasi makapili ka, taksil, traidor ka sa bayan. Yun pong ginamit ng World War II ng mga Hapon, na ang mga Pilipino ginamit nila sa kapwa Pilipino. Makapili ang tawag sa ngayon. So, tanong ng taong bayan, pinapayagan ba? At ang pinakapunong makapili ngayon, si Marcos Jr. at sila Romualdez. Sapagkat sila nagdisenyo nito na ang ICC ay maging instrumento ng kanilang mga maruruming laro ng politika upang itago na kunwari ay nagpapatupad sila ng internationally recognized document from the International Tribunal, samantalang tinatapakan nila ang konstitusyon at soberenya ng ating bansa. Nakakahiya, nakakasuklam ang mga taong ito. Magbabayad kayo sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino sa takdang panahon. Shock na mangyayari po yun. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!